Good day sa lahat ng mga fans ni Diwata. Tsaka na yung mga hindi na rin niya fans. Good day na rin. Kaya ko lang ginawa tong video na to. Kasi napaka in demand ngayon ng ni Diwata. Para bang sikat na sikat siya ngayon. Ang punto ko lang, bakit? Pag nagsabi ka ng totoo, sabi nga natin, meron mga taong nasarapan doon sa pagkain niya, meron mga taong hindi. Ang hindi maganda kasi, no, yung mga taong hindi nasarapan sa pagkain niya, kunwari nag-comment, once na mag-comment, ang sasabihin, ibabasher ka, hindi magandang parang hinihila mo siya pababa, ayaw mong umangat yung tao, puro negative ang ibabato sa'yo ng tao. Pero sinabi mo lang naman yung totoo na hindi ka nasarapan. Ganun lang kasimple yun. Kung masarap naman, may mga taong nasasarapan, kaya okay lang yun kahit anong sabihin nila. Dahil yun lang ang medyo malaking problema sa atin sa social media ngayon. Kailangan pag magpakatotoo tayo. Ano ba? Ano yung totoo? Nasarapan ka ba o hindi? Kung hindi ka nasarapan, tama yung sabi nga, huwag ka nang kumain. Pero pwede mong i-express ang feeling mo na hindi ka nasarapan. Pwede mong sabihin yon through social media na hindi ka nasarapan. Alam ka namang, di ba? Alam ka naman sabihin natin na, uy, ang sarap-sarap, pero hindi mo naman makain. Sumakay ka lang doon sa issue ni Diwata. Kaya minsan, magpakatotoo tayo. Sabi nga, hindi yung puro para lumakas lang yung isang kainan, yung mga vlogger dyan nakikisakay kung sino-sino. Actually, ang dami ko na napapanood. Magpakatotoo tayo, sabihin natin kung masarap. Kung hindi naman, kung masarap, edi okay. Sabi ko nga kanina, edi okay. Kung hindi naman, edi pakinggan natin kung ano rin yung hinaing nila. Tama nga naman, halagang 100. Saan ka makakita ng ganon? Pero kasi hindi naman yung presyo ang pinag-uusapan yung lasa. Sige po, yun lang naman ang ang masasabi ko sa vlog na to. Sana pakinggan na natin kung may nasarapan o hindi. Pakinggan natin yung hindi nasarapan. Hindi naman porke hindi siya nasarapan, naninira na agad. Okay, thank you. That's for now. Bye-bye.